At sa punto ito, makakapanayan po natin dito sa studio para sa Press Officer Undersecretary Claire Castro. Yusek Claire, yes. Welcome. Good morning. Good morning. Good morning, Yusek. Good morning, Ivan. Good morning sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood sa inyong programa ngayon. Dami natin pag-uusapan, Yusek. Mukha nga. Unahin natin, Yusek, yung mga kilos protesta nakita natin kanina. Habang nagre-report po yung mga kapuso natin sa iba't ibang lugar, kasama natin dito si Yusek Claire. Ano ho ang reaksyon ninyo sa nakikita ninyo? At ang Pangulo, nasan po ba siya ngayon? Saan siya nagmamonitor ng mga pagkilos? Kanina pa natin sinabi nakapanayam ako ni Weng Salvacion. Sabi nga natin, even before, ang Pangulo kasi nirerespeto niya yung karapatang pantao sa kanilang pagpapahayag, freedom of expression. So, kahit nga ang Pangulo, sinabi niya kung hindi siya presidente, malamang nandiyan din siya sa labas at sumisigaw ng katarungan para sa pondo ng bayan. So kung ano yung nakikita natin ngayon, hanggat hindi naman sila lumalabag sa batas, hindi naman po yan pipigilan ng Pangulo. Dahil alam po ng Pangulo yung hinaing ng taong bayan. So ngayon po nagmo-monitor pa rin po ang Pangulo Nasaan kasunod po ng siya? nangyari. Within the vicinity po, sa Malacanang. Nasa Malacanang. Okay. Masasabi ba natin, Yusek, na ang Pangulo ay unbothered? Tama ba yung salitang unbothered by all the protests going on? Kasi sabi niyo po, parang nag-tune out siya dun sa tinatawag niyong ingay for the calls for resignation, yung mga talks of destabilization. Hindi natin masasabi na talaga unbothered. Kasi politikang issue to eh. At hindi lang naman isang araw ito na protesta, nakaka-apekto rin naman to sa pangkalahatan, sa ekonomiya, sa impresyon ng ibang bansa sa atin. So, hindi masasabing unbothered siya. Kumbaga, kampante lang siya dahil alam niya yung ginagawa ng tao ngayon ay para mapanagot ang mga sangkot. Pero hindi magpapakampante to the point na hindi niya papansinin. So, lahat po na nakikita niya po ay mensahe ng mga taong bayan, makikinig po siya. Actually, ay tatanong ko kung was there a point dito sa serye, series na po ito serye ng mga kilos protesta, that the President felt threatened? Hindi ko nakitaan kasi ang Pangulo na felt threatened siya. But sabi nga natin, pero sabi naman niya, hindi siya magpapakampante. Yes. Hindi siya magpapakampante kasi nakikita din naman niya na maraming kababayan natin na hindi na maganda yung pakiramdam sa nangyayari sa korupsyon. So, ito, welcome to sa pakikinig at pakikinggan niya lahat. Pero may mga ilan kasi, may mga ilan-ilan na gustong maghasik, no? Ng kadiliman dito sa gobyerno natin na ang gusto ay pababain ng Pangulo. So, hindi siya pwedeng magpakampante. Kailangan laging handa. Yusek, nakita natin lately na mismong si Pangulong Bongbong Marcos siya ang nag-aanunsyo, di ba? Siya yung nagsabi na dapat bago magpasko, may mga nakulong na. Siya rin yung nagsabi na may mga inilabas ng warrant of arrest. Ano po ba yung mga hinahabol pa ng Pangulo sa puntong ito? Na talagang meron ba siyang clear timeline bukod dun sa by December 25, dapat may mga nakukulong na? Yes, yun naman kasi nakikita natin dapat mabilis ang pag-aksyon. Dahil sabi ng Pangulo na marami na naiinip na kababayan natin. Kung kaya naman agad isampahan ng kaso at nandiyan ang ebidensya, huwag na magpatumpik-tumpik sampahan ng kaso. At siguro dahil inanunsyo na rin ng Pangulo na ang tao gusto mabilisan, yung mga ibang sektor ng gobyerno, mga institusyon, hindi rin sila magpapakampante. Alam mo yun? So parang may call sa lahat ng ahensya na involved dito, kumilos kayong lahat. Pero nabanggit niyo po yung gusto ng mga mamamayan, mabilis na aksyon. May mga naiinip po, Yusek Claire. Bakit daw hanggang ngayon, iisang kongresista pa lang ang nasasampahan? Ang mga nakukulong, mga unknown, mga hindi natin kilala na DPWH official sa mga probinsya. Bakit yung mga umamin na, ghost projects, halimbawa yung mga Bulacan Boys, yung ito sina Bryce Hernandez and Henry Alcantara, very obvious naman yung kanilang partisipasyon, ang kanilang kasalanan, bakit hindi pa rin sila nakakulong? Okay. Meron kasing pagkakataon na kailangan ka pa na ebidensya. Okay? Kumpletohin yan. Yung mga nasampahan na kaso, it means, sa mata ng ombudsman, kompleto na to. Kaya isinampa na to. Kaya nirekomenda na isampa na to sa Sandigan Bayan. And after that, yung Sandigan Bayan naman, sila nag-issue ng warrant of arrest. So, may mga pending pang preliminary investigation sa ombudsman, sa DOJ.
Hindi kasi, sana may unawaan to ng mga kababayan natin. No? Kasi ito yung mundo ko eh. Bago ako pumasok dito sa pagiging press officer. Ang pag-aanalisa ng isang kaso, hindi nadadaan sa isang tulugan. In just one night, meron ka na boom, meron ka ng case. Hindi po ganun eh. Kasi sa dami po ng ibinibigay na dokumento, pagsampa, minsan nakita niyo po nung nagsampa si Assistant Ombudsman, karton-karton yung mga papel. Hindi pwedeng porkit pinasa mo ngayon, tapos bukas meron ng resolution. It would be unfair sa respondents naman na hindi aaralin porkit sinampa ng ombudsman. Or rather, sinampa sa ombudsman or agad-agad ang ombudsman may resolution. Aaralin po yan. Yun po yung tinatawag nating due process. So sa mga kababayan natin ngayon, wag po kayo ayoko namang utusan, wag kayo mainip. Naiintindihan po namin na naiinip kayo. Pero ang masasabi lang po natin, halos mag-aapat na buwan pa lang. Pero meron na po tayo mga issues. May BIR cases na na-file, meron na mga na-freeze na assets, meron na na-auction ng mga sasakyan, may mga kaso na po na nasampa, may mga warrants of arrest na po na issue in just 4 months or less than 4 months. As compared, hindi ko ito maiiwasang ikumpara, as compared sa 6 years ng dating administrasyon na walang ganitong nangyari. Walang malaki ang pag-iimbestiga, walang warrants of arrest na na-issue na katulad nito, walang hinahabol na anumang sangkot. So, kung ikukumpara po natin ang bilis ng administrasyon ngayon para mapanagot yung mga sangkot, mas makikita niyo po yung positive side. Kasi nakita niyo po, in less than 4 months, nandiyan na po yung ibang mga resulta. Sorry, very related question po ito kasi nabanggit kanina ni Akbayan Representative Percy Sendanya. Ang reklamo ng mga kababayan natin, yung mga kinakasuhan nyo, puro dilis at sapsap. Asa na yung mga balyen at mga pating? Mga malalaking isda ang hinahanap ng mga kababayan natin. Okay, marami na pong nakasuhan. May nirekomenda na pong kasuhan yung mga ibang mambabatas natin. Hintayin lang po natin muna dahil sabi nga natin, hindi ito basta-basta masasampa. Dahil may mga lawyers din to. Magkakaroon to ng counter affidavits. So titignan yan, babalansihin yan. Anong mga ebidensya ng mga respondents, anong ebidensya ng mga complainants. So, kapag ka po naman nakita ng ombudsman na meron ng certainty of conviction, isasampa po agad ito sa Sandigan Bayan. So, maaari pong hindi ganun kabilis agad. Pero sabi nga natin, less than 4 months pa lang, meron nangyayari. Pero iba po kasi pag sinabi natin due process. Yung ginagalang, yung due process. Okay, sasabihin natin, dilis lang ang nahuhuli sa ngayon. Dilis man yan, malaking isda man yan, may napapanagot dahil may nagnakaw sa pondo ng bayan. Yusek, isa po sa mga nabanggit kanina, no, nung mga nagkikilos protesta, gusto rin nilang makita ng institutional reform. Yung tinatawag nilang totoong reforma na, syempre may makakasuhan, may makukulong, pero what happens next? What happens after this? So, ngayon ba, pwede na nating pag-usapan kung ano yung mga institutional reforms na nais ipatupad, halimbawa ng Malacanang? Unang-una, syempre, tignan natin sa kabinete. Kapag may mga issues ba, kailangan ba sila agad isuspend? Kailangan ba sila mawala? So, isa yan eh. Kasi para ipakita ng Pangulo na hindi nagtotolerate ang Pangulo kung may mga kasama siya na may issue. Hindi natin sinasabing guilty po Okay. Kung may mga issues dito, hindi po yan itotolerate ng Pangulo. So, maging pribado man sila na citizen, ano man mangyari, kahit wala na sila sa posisyon, tuloy pa rin ang pag-iimbestiga. Partner, mga kapuso, ganito ho kakapal ang mga listahan ng tanong namin kay Yusek.